may announcement si Agriculture Secretary Francisco Chu mismo na posible nga daw pong umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas kung mananatili din daw pong mataas yung presyo ng fertilizer. At kung hindi gagamit ng alternative fertilizers, ito pong ating mga magsasaka. Gaano po ba kaseryoso itong babala ng DA na talagang aabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas? Realistic po ba yan o medyo mataas ang projection o baka kulang pa? Ano pong tingin nyo? Yung pahayag po ni Secretary Laurel, kahapon po yan, may hearing sa Senado, yung Protect, para dito sa oil crisis. Meron kasing kulatila yung sinasabi niyang presyo na 60-62. Yun po kasi sa tingin namin ay kung hindi maibibigay yung sinasabi nating dapat suporta sa mga magsasaka. Totoong tataas po yung production cost ng farmers. Banggit nyo ka kanina, Ms. Chacha, sa fertilizer pa lang, ang dagdag na gastos ng isang magsasaka sa isang hektarya na gumagamit ng 10 bag na abono ay between 12,000 to 14,000 per hektar. Yun po ay sa fertilizer pa lang. Yung sa patubig niya para yung sa kanyang paghahanda sa pagsasaka, ang idadagdag niya is between 10 to 12,000 per hektar. Sa dalawa pa lang po na sangkap mo sa pagsasakan, sa paghahanda sa pagtatanim ng palay, aabot ka agad ng 30,000. Kung ang iyong current na production cost, ito po sa per hectare, para mas madaling maintindihan po ng ating mga nanonood, kailangan ng farmer ng 60,000. Ito yung gastos niya bago pa magkaroon ng sigalot sa West Asia. Ngayon po, ang tansya natin, minimum ay plus 30 to 40,000. So 100,000 per hectare ang kailangan niyang gastusin. Tataas po talaga yung bigas kung hindi mabibigay yung suportang hinihingi natin. Unfortunately, we are 8 weeks into the conflict. Ang naibibigay pa lang at nakabudget ay isang 150 million na fuel subsidy at isang 10 billion mula sa presidential assistance, kung ano man ang tawag doon. So, in short, pag kinuwenta mo po lahat yan, Sir Ted, nasa 5,000 each lang per farmer, 3,000 each per fisher folk, dagdagan mo ng 2,000, so 7,000 and 5,000. At maliit lamang yung mabibigyan, not even the whole 8-9 million na mga farmers and fisher folk. Kaya nag-request sila kahapon, sabi nila, we need an additional 98 billion. Kami, tingin namin nasa 150 billion ang kailangan kasi kailangan mong i-subsidize yung 30,000 na malinaw na dagdag sa gastos ng farmer. Crucial po kasi certain yung sa transport, naglilinis ka pa ng listahan, yung ibang sektor, pag-aaralan mo, may TWG. Critical po yung next 4 weeks sa atin bilang bansa dahil yan po yung panahon na magde-decide ang magsasaka kung siya ay magtatanim pa. Fortunately, pumutok po yung sigalot sa Middle East, sa West Asia, ay after harvest ng palay. Nag-harvest ngayon sa mais. Ibig sabihin, nakaani na tayo, so yung staples natin ay safe until August, September dahil marami tayong stocks, maraming import. Ang sinasabi nating magiging problema natin ay by last quarter of the year kung hindi magtatanim ang ating farmer. Bakit hindi magtatanim? Kasi kita niya dagdagang kanyang gastos ng almost double. And yet, wala siyang makitang tulong. We don't want to call it ayuda kasi hindi naman humihingi ng ayuda ang farmers natin, certain. Ang hinihingi nila, suporta para makapagtanim sila. Suporta para pandagdag nila sa kanilang gastos sa bukid. Critical po ang next 4 weeks dahil yun ang panahon na magde-decide siya kung susugal pa siya sa pagtatanim o hindi. Kaya yung 62 pesos po na bigas na sinasabi kahapon, maraming kunatilya. Kami, kapag hindi binigay ang dapat ay ibigay sa farmers, baka wala tayong pag-uusapang 62 pesos dahil walang local na bigas aanihin etong cropping na to kung hindi assured, hindi encouraged ang ating farmers na magtatanim pa po siya sa next cropping season. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa